Alam mo ba na pag maliit na ang lapis ay wala na siyang silbi? Diyan nagsisimula ang tunay na diskarte ng isang artist. Hello mga ka-arts. Ah, narito ako ngayon sa aking drawing table kasi meron akong tanggap ngayon. Meron akong gagawin na tatlong gagawin portrait para sa buwan ng Mayo. Medyo rush. Gaya ng sinabi ko nakaraang vlog, meron ako sinabi na about yung pencil, mga pencil na kasi marami akong pencil dito. Nakaraan sabi ko na dati nung ako nag-aaral o hindi ko pa alam yung mga pencil na yung mga tinatasahan mo unti-unti nababakli. Kaya naghanap ko ng mga pencil na hindi naman hindi talagang masisiyang ang gamitin. Habang tinatasahan mo, tinutulisan mo. Kasi kapag ako nagtasa talagang matulis. Ito mga ka-arts, yung mga pencil na ginagamit ko pa. Halos itapon mo na eh. Pero may paraan dyan. Meron mga binabibili naman ganito eh. Yung maliit na pencil mo, halos hindi mo na magamit. So, bagamat pwede pa rin habang nag-drawing ka, hinahawak mo. Meron na bibili na pang okay, ako wala kang pambili nito. Kuha ka ng isang stick, talian mo. Yan, susuksok mo lang yan. Mahaba na siya. Pwede mo na siya gamitin. Diba? Ganun lang. Ang mamahal ng mga pencil na ganito ngayon. Iroin mo. Hindi ko na sabihin yung brand. Kasi baka po promote ko pa yung brand. Meron din tayong mga ginagamit na mga pansepia naman. Puro brown to eh. Parang lead din to. Maliliit ang ito. May makapal sa lead pencil. Yan. Ito yung pinaka niyan. Ganyan. Masarap gamitin to. Meron din black nito. Pero karamihan, pag gagamit ka ng mga ganito, maganda to pang sepia. Sepia tawagin eh. Parang brownish. Yan. Yan. Pero pag ito gumamit na maliit na, halos ganyan na, pwede pa rin gamitin kamay. At meron ding handle ito. Yan. Kagaya nung kaninang pinakita ko LED. Yan. Pasok mo lang yan dyan. Pwede na. Diba? Tipid. Kaysa ganyan kalit, hirapan ka ng gamitin, itatapon mo na. Mura lang may mga ganito eh. Kasi tatapon mo, di ba? Napakamahal ng ganitong lead pencil. Diba? Napakarami ganyan eh. Wala akong tinatapon. Depende lang kung mawaglit ko na ito. Ito in-improvise ko na lang yun. May stick niya sa loob. Pinagdugtong ko yung dalawa. Ako yung again tape. Medyo umaba siya. Diba? Yan.
Pero pag ano, pag yung mga gamit mo, halimbawa, magtatasa ka, siyempre tapo na yung pinagtasahan. Ginagawa ko, meron ako isang hirap buksan. Meron ako isang lagayan. Yung mga pinagtasahan ko, dito ko nilalagay. Yan. Kasi ito nang ginagamit ko, pag brush naman ang ginagamit ko. Pag shade, kukuha ka lang ng konti dyan. Yan. Oo. Mga powder siya. May nabibili mga powder, pero ba't bibili ka pa ng powder? Eh di pagtasa mo, lagay mo lang dyan, gagamit mo, di ba? Ganun lang. Meron naman nabibili na mga colored pencil na talagang pangmatagalan. Ito hindi ko pinopromote, pero ito lang ginagamit ko. Binigay sa akin na binibili ako sa art supply. Magandang gamitin. Ito siya. Pang colored pencil. Pero may tagal ko lang ginagamit to. Isya-sharpen ko lang sa papel de lihia. Tutulisan mo lang. Magandang gamitin to. Kumpara doon sa colored pencil. Mga ganito. Yan. Ayan. Tinatasahan yan eh. Pencil talaga siya. Pero yung pinakita ko kanina, parang LED yun eh. Yan. Pencil to. Parang nagpo-promote na ako ng mga ano. Pero okay lang. At least, malalaman ng mga kayong mga ating mga ka-arts. Yung kung saan kayo makakatipid. Para magtipid, diba? Makabili man kayo ng original, alam niyo kung paano tipirin. Mga ano yun kaya, Prismacolor, diba? Marami yan, Prismacolor. Meron ako nabili sa Shopee. Yung nga sinasabi ko sa inyo, yung mga pencil na, yung pencil na paghabang tinatasahan mo, napuputol na napuputol. Ito, hindi ko napapakita yung kung saan ano ha. Parang ganyan. Ipakita ko na lang yung mga laman. Yan siya. Ganda sana eh. Pag gumagawa ka ng portrait, Shepherd pencil. Okay sana yun, no? Kaya lang, hindi ko hindi ko ma-tsempuhan yung tatasahan mo is magiging, yung talagang, parang ganyan ba? Kaya lang, maabot siya sa punto na, wala na, napuputol na. Ewan ko ba bakit mayroong ganun. Medyo nabudol ako sa, binila akong Shopee. Hindi ko alam kung meron sa pinibilang ko art supply. Kaya napabili lang ako dahil nakita ko eh. Maganda yung review. Pero nung gamitin ko na is yak. Ganun lang talaga. Medyo mura siya pero okay lang. Nagtsatsagaan akong gamitin pa rin. Ganun lang. So ganun lang mga ka-arts. Pag tayo isang may mga ginagawa tayo, kakaroon tayo ng katipiran sa ating mga gamit. Na-share ko yung karanasan ko o naranasan ko sa mga aking ginagamit. Nakita niyo naman kung paano ko ipirin. Kasi napakamahal ng mga gamit na ito. Hindi ko di-discourage na huwag na kayong gumawa ng
ng ganitong kurso. Pero kung nasa loob nyo na o talagang gusto yung matuto, gusto yung sa larangan ng arts, okay. Magagawa, meron mga marami ng paraan para, kasi nung ako'y nag-aaral, naisip ko rin na talagang saan ako bibili ng gamit, saan ako hihingi ng pambili ng materyales. Kaya medyo rin ako sa aking mga magulang, yung mga gastos, tuition. Kaya ako nung ako'y nung maliit pa lang ako talaga, elementary pa lang, talagang gusto ko nang magtrabaho nun. Gusto kong kumita ng pera. Maliit pa lang ako. Noon. Kasi sa panahon ngayon talagang mamahal na ng mga gamit Hindi lang gamit ng mga pang-arts. Hindi kahit sa ibang mga nag-aaral o mga kursong kinukuha nila, yung mga libro, mamahal. Oo, buti kami hindi naman gaano sa libro Kasi yun lang sa mga academic subjects namin, bili kami ng mga libro, kailangan namin. Pero pagdating sa arts, more on sa laboratory kami. Para sa ibang kurso, mga libro naman ang nila, ang kailangan nila. Kaya ako bibili ng libro, bagay meron na ngayong internet, pwede ka na mag-search doon, diba? Dali ba? Kaya ganun lang. Nice, mapupurso mo yung kursong gusto mo na ituloy. Pagdating naman sa pagtatrabaho, ako lagi akong may nakahandang habang gumagawa ko. Yan, meron akong merienda, pagkain, kape. Binibigay ng misis ko para kasi minsan pag nakatuto ka na sa ginagawa mo wala ka nang wala nang minsan gusto mo, ayaw mo nang tumayo, gusto mo tuloy-tuloy yung Kasi ako naman, pag ako'y gumagawa, may trabaho ko, minsan minsan inihinto ko muna ng 1-2 araw bago ko balikan ulit yung ginagawa ko. Kasi para makita ko yung ano ba pwedeng baguhin pa rito, ano bang ayusin ko. Ganun, hindi pwedeng, kasi sa mga art, sa mga mall, yung mga gumagawa doon ng mga drawing, mga portrait, doon madalian doon, isang araw binabanatan nila. Sa akin hindi ganun ang diskarte ko, kaya hindi ako pumasok sa mga ganyan sa mga studio, sa mga rush doon, super rush. Kasi pag pinagawa ng customer, kailangan matapos kinabukasan. Hindi sa akin pag ako, hindi naman ako yung dire-diretso, minsan may 2-3 oras sa trabaho ko, pahinga ng konti, tapos balik ulit. May time na sa isang araw ko na babalikan, yun. Kasi yung bang timing ba, kung nasa mood kang gumawa, yun. Kasi makaka-focus ka sa ginagawa mo Ganun lang. Kailangan lagi kami nakahandang. Hindi ka na yung hindi mo nararamdaman yung gutom ako, hilig ako sa bang trabaho, kape, merienda, tubig, tsaka sounds. Pero pag ito nagbablog ako, i-off ko muna yan. Kasi baka may biglang music na pumasok Maka-copyright tayo diba? Sayang naman itong ginagawa kong vlog na to
yung pagtsatsaga ako na gumawa ng ganitong storya para sa aking vlog, baka mami mas o maanuhan ni YouTube o may sounds ka dyan ha, yung sounds na yun sikat pa, ay music na yun sikat pa. Ganun ako pagtatrabaho, may music para yung nakapokus ka sa ginagawa mo, diba? Ayun nga, naibigay ko yung ibang mga tips o baka meron pa kayong alam na tips para sa ating mga ginagawa o kulang pa yung mga senior ko, comment nyo lang. Makikinig ako, susundin ko kung ano yung hindi naman tayo sikat o eksperto. Kung ano yung share ko, sharean din nyo rin ako by comment kung ano yung nararapat din, diba? Salamat sa muli ating pagsasama, at bagamat medyo may konting katagalan ng yung aking mga sinundang vlog na ginawa ko, kasi nga tumatagal ako sa pag-i-edit, bagamat hindi ako pag-eksperto sa pag-i-edit pagdating sa CapCut. Tinatry ko na maging maayos para mapanood nyo naman ang konting bagamat nagpa-plus ako ng mga ibang picture, sana hindi naman makaka-copyright yung iba, kasi yung iba minsan gusto ko nga pag ako nag-plus, gusto ko yung drawing ko na lang nagawa ko, kung ano yung ginagawa ko sana yun. Pero mga trabaho mong tagal, kaya inuulit-ulit ko yung baka nagawa ko ng isang video, inuulit-ulit ko kung ano yung pinakat ko na lang yung ibang kaya minsan may makikita kayo na may biglang papasok, kinakat ko yun pag para hindi pa naman tayo eksperto pagdating sa mga kagaya sa CapCut, mga split, mga transition, mga kasi may mga yan, copyright yan yun, hindi iwasan ko may yun, na sana makagawa pa ako ng iba pa at masundan nyo pa yung iba pang mga isi-share ko bilang isang artist o kayo mga journey sa ating buhay, sa muli nating pagsasama. Salamat mga ka-arts. Thank you.